Okay, pakinggan naman natin to si Atty. Mel Santamaria sa maganda niyang pagpapaliwanag dito po sa ginagawang galawan ni Sara Duterte. Pasok, Atty. Mel. Kaya pag-usapan natin, Andrew at Professor J, itong mga sagutan ng kampo ni Vice President Duterte sa mga angal na nakahain sa articles of impeachment, ano ang kanilang sagot? Sapagkat hindi pa lumalampas ang 2 o 3 araw nung final nila iyon. The very next day, 11:30 in the morning, yung kabilang panig, yung panig na nag-uusig, nag-file sila ng manifestation that they will not reply to the answer ad cautelam ni VP. Although, nung lumabas yung anong yun, answer ad cautelam, binasa ko yun. Kasi ang ating kaibigan si Jess Palsis. Yes. Si Jess Palsis. Binigyan ako ng kopya. Minessage sa akin. Binasa ko. Well, i-reserve na natin, pag-usapan po natin kung ano ang ating opinion sa binasa kong yan. Pero nung gabing rin yun, pagbasa ko. Mayroon na naman tayo dito. May guest tayo. Sige. Kamara, no credibility. Senado, no credibility. Ombudsman, office, no, lahat no credibility. Punta ka sa Mars, taka! Aray ko. Sa Mars. Ha? Sa Mars. Meron dun. Sa Mars. Aray ko. Nag-Facebook Nag-post ka. Nag-post ako, sabi ko, it does not merit any reply. Kaya hindi ako nagulat nung next day, 11:30, yung prosecution, they've filed a manifestation that they will not reply to the answer ad cautelam. Okay. Ano natin, ha? Himayin natin, no? Answer ad cautelam. Answer. Wala nga akong credibility. Bala tayo may credibility, tanga. Aray ko. May 500 ka na. Good mood ako ngayon. May 500 ka na, makakasweldo ka. Pagtulong sa pamilya, mahal ang gasolina. Aray ko. Sa ano to? Sa articles of impeachment. Sapagkat sa articles of impeachment, may hiwalay natin sa tatlo. May tatlong istorya doon. Istorya ng assassination, istorya ng confidential funds, at istorya ng bribery ata yun. Graft and corruption. May mga nilahad pong mga istorya doon sa articles of impeachment. Tatanungin kita, Professor Jen. Sa pangkaraniwang patakaran, paano bang gumawa ng sagot? Ng answer. Paano bang gumawa ng answer? Magandang tanong yan, Dean. Oo. Tayong mga practicing lawyers, sa pagsagot po sa isang habla sa'yo, di ba? Yan. Unang-una, Dean, kailangan, para sa akin, di ba? Punto per punto, i-rebut mo or i-disprove mo yung mga aligasyon doon sa hinabla sa'yo. And in this case, sa articles of impeachment, answer nga Diba? Dapat sagutin mo kung kinakailangan na. Tingnan mo, bobo talaga si Sara, di ba? Articles of impeachment, men, sagutin mo. Bobo! Aray ko. Utek, 16 abogado niyan. Ha? 16 abogado niyan, ha? 16 abogado. Wala sinagot. Alam niyo po, sa umakita yung 16 abogado mo, hinahanapan lang nila, technical. Hinahanapan nila yung pagkakamali. Waiting ko. 16 abogado niyan, ha? Diretso. Bawat aligasyon ay sagutin mo. That is better. Ngayon, ang tanong ko, kung itong sagot, sinabi halimbawa, yung confidential funds, nilipat mo sa ilang mga proyekto na wala namang otoridad ng gobyerno. Ultimate fact na yun Nakita mo na. Atty. Mel, ginawa mo naman tanga si Sara. Ginawa mo naman tanga na nga Aray ko. Ginawa mo tanga.
Pero gusto ko yung sinabi ni Atty. Mel na hindi niya sinabi na nilipat mo sa tree planting. Aray ko. Ang kulit mo, Atty. Mel. Kaya paborito kita, Atty. Mel eh. Hindi mo lang sinabing taka si Sarah na nilipat sa tree planting yung confidential fund. Na kasi yung kwento. Di ba? Kung ang sagot mo ganito, hindi totoo yan. Sagot ba yan? Sagot ba yun? Hindi yan tinatanggap. General denial lang yan. Actually, parang hindi mo nga sinagot eh. Di ba? At kung general denial, anong epekto nun? You are deemed admitting Oh, yeah. the said. Tignan nyo. General denial means you are deemed admitting. Parang sinabi nyo na po na totoo ang akusasyon. Diba? Kasi hindi mo sinasagot. Ang gusto mong mangyari, i-technical mo. Hanapan mo ng pagkakamali yung reklamo sa'yo. Diba? Nireklamo ka magnanakaw. Halimbawa, oy, magnanakaw ka. Diba? Diba? Kinuha mo yung cellphone ko. Ano sasagot mo? Tayo lang magkasama. Putik ang layo ng sagot mo. Ang sagot mo, alam mo, nagugutom na ako. Aray ko. Diba? Ang layo ng sagot mo. Hinahanapan mo ng technical na mawaling yung attention. Ano, gutom ka na? Tara, kain tayo. Allegation. So, therefore, basta't gumagawa ka ng sagot, Oo. una, papasinungalingan mo. At pangalawa, sasabihin mo ang narrative story mo. Yes. Kumbaga that is not true because the facts being, Ayan. I deny it, the truth being this. Tama. Ganun po ang sagot. Hindi po yan totoo sapagkat ang confidential funds po ay ginamit ko sa maayos, etc. etc. Hindi totoo si Ramil Madriaga sapagkat oo, aid ko siya. Pero ginagamit siya ngayon laban sa akin dahil galit sa akin ng administrasyon. Oh. Hindi totoo ang Youth Summit na 15 million. Wala po kaming tinanggap niyan. Oh, ganun ang pagsagot. Hindi yung ad cotelum, walang due process. Putik, hindi sagot yun. Ang sasagot mo, ad cotelum, walang due process. Ad cotelum, mali yung ginawa ng house, namumuliti ka. What the F? What the fuck? Oh, yan, na-explain ng abogado ha. So, sinasabi mo kung ano sa iyo ang nangyari. Yes, dinidisprove mo, nire-refute mo ng derechahan ha. Oo. Hindi yung dinedeflect mo. At ng iyong may istorya ka. Yes. So halimbawa, sinabi mo na, sinabi sa iyo na merong mga ghost people na di umano'y nabigyan ng mga resibo, something like that, na lumalabas naman sa tawag mo dito, sa makuha ng birth certificate? Sa PSA. PSA. Sa PSA, no, wala namang taong ganon. Oh, kita mo, ine-explain ko kanina. Yung sinasabi ni Edward Scissorhands Powa na yung Mary Grace Piatos, hindi niya mapaliwanag kung ang Mary Grace Piatos ay agent undercover na name o Mary Grace Piatos na true name. Yun pa lang dati, nagkagulat-gulat sila doon eh. Oh. Kaya ginawa ng Congress, tiningnan po sa PSA, which is, doon po tayo nakakuha ng mga true identity ng bawat isa sa atin. Walang Mary Grace Piatos. Oh, tinanong rin yan, so agent name. Kung agent name yan, anong sabi ni Lacson? Ang sabi ni Lacson, kung agent name yan, meron pa ring original name. Kung agent name yan, meron yan envelope na naglalaman ng kanyang true identity. Because every agent must have a true identity in the envelope so that our fellow Filipino people imploring the aid of the Almighty God have the reverence where do we spend
their money. Aray ko. Your Honor, I don't want this to explain into the higher level of my knowledge and my higher, foreign languages. But I can't help it, Your Honor. Okay? Because given the fact and the situation, you know what I'm saying, Your Honor? If Mary Grace Piatos is untrue, then where is the agent name? Where is the true identity inside the envelope? That's the procedure if you are doing a confidential agent. Aray ko. Okay? Yeah, for example, James Bond. Anong true name ni James Bond? Kopong Bang. Aray ko. Di ba? Oh. Hindi, di ba? Ganun naman, di ba? Oh. Ganun naman po eh. Hindi naman po porket agent name yan, agent name lang. Hindi po pwedeng ganun. Kasi may SOP po yan, sabi ni Lacson. And si Lacson po ay PNP chief. Nasasaklaw po nila ang confidential funds sa PNP. Dahil meron silang mga agent sa different cases. And pag sila po ay nagkakaroon ng agent, meron din yan true identity. At sabi ni Lacson, nasa loob po yan ng envelope. Dahil kapag nagkaroon po ng reference kung saan napupunta po ang pera ng taong bayan, meron po silang ipapakita. Eh dito po wala pinapakita sila Sara. Sinasabi nila ng una, totoo si Mary Grace Piatos. Wala sa PSA. Kumabig sila. Agent name. Wala namang reference. My God. What a nerve. O, di ba? Sapat na ba yung Hindi totoo yan. hindi totoo yan? Hindi totoo yan. Conjecture lang yan or conclusions of law. In fact, O yun. Oh. Dapat ang sasabihin mo, hindi totoo yan sapagkat itong totoo. ayan, sapagkat ito po, may mga resibo, may mga totoong tao. May mga birth certificate sila, litrato sila, nang binibinyagan. Yo, Yun ang ganon. sagot. Dapat ganon. Yun pala ang sagot. Okay, ngayon. So, yun ang yun ang tamang pamamaraan Ng para sumagot. In short, papasinungalingan mo at sasabihin mo kung ano ang istorya na totoo para sa iyo. Yan. Ano yung justification mo? Yes, ano yung ano yung counterfacts mo doon sa factual na inihain sa iyo. Yes. Okay. Punta naman tayo sa ultimate fact. Ayan. Kasi nga, ang sabi nila, puro wala namang ultimate facts. Sabi ko, Wala daw ultimate facts. Okay, walang ultimate facts. Tatanungin kita, Attorney Jen, ito Sige, Di. ba ultimate facto? Ito ba ultimate facto? Siya ay masamang tao. syempre, Hindi. Hindi. Conclusion yun. Oo. Nag-conclude ka, nakita mo, sa tingin mo, masamang tao. Conclusion yun. Kasi wala kang nakitang istorya. Nakakita ka ng description. Yes. Pero kung itong sasabihin mo, siya, si Pedro, ay kumuha ng pera kay Juan Ayan. na naghahalagang 20,000 pesos na wala niyang pahintulot. Yun ba ultimate facts? Ultimate facts yun. Bakit? Yeah. Bakit ultimate fact? Dahil nilalathala niya yung mga facts or mga nangyari na elemento ng krimen. Yun. Buo ng elemento ng krimen. At saka, isang tingin mo pa lang, may istorya na. Oo. Ano po ba yung dapat elemento para masabi natin na ito ay ultimate fact? Madali lang, Andrew. Sa isang tingin mo lang, may kwento. Depend. Sige. Kahit na napakaliit na sentence, siya ay nadapa nung siya ay tinisod ni Pedro. Ultimate fact. May Kita kwento. mo, napakasinungaling mo, Edward Scissorhands Powa. Paano mo nasasabi, Edward Scissorhands Powa, na walang ultimate facts, impacts to ka? Ha? Paano mo nasabi yun? Kung di ka naman ng impacts to. Meron mo yung ultimate facts. Si Maria na dapat tinalisod ni Pedro na buntis. Aray ko. Oh,
Ultimate packs na yung kagad. Eh dito ang daming ultimate packs. Umaapaw. Anong wala? Aray ko. Impacts to. Ito, may nakita ka. Siya ay mabuting tao. Hindi, conclusion. conclusion. So, hindi yung Conclusion. ultimate fact. Walang- Walang Oo. kwento. Eh. Walang Walang kwento. narration kung bakit Kaya siya nalilinawan po tayo ngayon ha. Parang gusto ko na mag-abogado ha. Nalilinawan tayo ngayon ha. mabuti. Oo, tama ka. Correct. Ang sabi nga ng sagot ni Sara Duterte, wala daw ultimate facts. Kaya lang din, medyo nalilito yata sila sa ultimate facts at evidentiary facts. Ano po ba ang pagkakaiba ng dalawa? Ako na mag-explain. Hindi, si Atty. na. Nasabi ko na nga sa inyo, ang ultimate facts ay basta't nakita nyo yung kwento, hindi po na kailangan i-detalye nyo na. Hindi po ganito ha. Hindi po ganito. Si Pedro, kinuha niya ang pera ni Antonio na walang pahintulot ni Antonio na gahalagang 10 piso. At ito po ang mga resibo, at ito po ang mga dokumento, at ito po ang mga witness, at ito po, kasi po ganito, kasi po ganyan. Wala po na yun. Hindi na po kailangan yun. Sapagkat iyon po ay tinatawag na evidentiary facts na ilalatag nyo sa hearing. Sayang. Kaya ka nagpapasampi na ng mga bank deposits. Kaya ka nagpapaupo ng mga saksi. Di ba? Cute ni SP. Oo. Kung ano raw yung ibig sabihin ng ad ko talam. Oo, kaya daw siya nanonood. Para maintindihan Hindi nyo alam, ad ko telam. Ad. Ha? Ad. 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 Ibig sabihin yan, abnormal Duterte. Aray ko. Ha? Yung katalam, abnormal Duterte, yung katalam po, Chucky na kulam. Patayin mo si BBM. No joke. Aray ko. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador, ang sa inyo bebenga. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama.